ang mga 15 statutory holidays dito sa Hong Kong sa susunod na taong 2026 na dapat tandaan ng mga domestic helpers. Ngunit bago iyan, bakit napakahalaga na malaman ng mga domestic helper ang statutory holidays? Ito ang mga dahilan. Number 1, isa itong karapatan. Hindi lang ng mga employees ng Hong Kong kundi kasali ang mga domestic helpers. Number 2, na napaka-importanting malaman ang statutory holidays ng mga domestic helpers ay ang pahinga at oras para mabigyan ng pahinga o pag-relax ang physical at mental na pagkatao ng domestic helpers. At kinakailangan din ng oras para sa pamilya, mag-recharge ng enerhiya para sa mga susunod na araw ng trabaho. Dagdag dito ay makakabawas ng stress. At ang pangatlong dahilan na napakahalagang magkaroon ng statutory holidays ay ang mabigyan ng oras ang pang-personal na interes. At syempre, makasama ang mga kaibigan, ang pamilya at nakababawas din ito ng homesickness na tinatawag na kadalasan na nai-experience ng mga domestic helpers lalong-lalo na sa mga baguhan. Ang sino mang employer na hindi sumusunod sa statutory holiday law ay mabibigyan ng kaparusahan o kaya naman ay penalty. At narito ang listahan ng 15 statutory holidays na dapat tandaan sa taong 2026. Number 1, January 1, 2026 o ito yung New Year's Day. Tinatawag din itong Gregorian New Year dahil sa pamumuno noon ng UK colony. Mayroong fireworks display na maaari nating panoorin at countdown sa Victoria Harbour. Number 2, Chinese New Year Statutory Holiday. Ito ay magsisimula sa February 17 hanggang February 19. Mayroong 3 statutory holidays ang mga domestic helpers o bakasyon. At ito ang pinakamahabang rest day sa buong taon ng mga DH. Isa rin itong okasyon na napakahalaga para sa mga Chinese. Isa sa mga malalaking events na pwedeng abangan sa Chinese New Year ay ang night parade na magaganap sa Tsim Sha Tsui, ang fireworks display na katulad sa New Year na isineselebrate. Ito ay nagtatagal ng 23 minutes. May mapapanood ding lion dances na maaaring puntahan sa Litong Avenue. Ang pagbubukas ng Flower Night Market sa iba't ibang lokasyon ng Hong Kong at makikita ang pinakamalaking selebrasyon sa Causeway Bay. At syempre, pinakaabangan ng mga domestic helper ang mag-abot ng amo ng Laisi. At iba't iba pang mga events na maaaring ma-enjoy sa 3 araw na Chinese New Year sa taong 2026. At dahil 3 araw ang Chinese New Year, dumako tayo sa pang-5, April 5, Qingming Festival. Tinatawag din itong Tomb Sweeping Day. Araw ito ng pagbisita sa mga ninuno na namatay, paglilinis ng puntod, pag-alay ng incense at pag-alay ng pagkain. Tandaan lamang guys na ang April 5 ay araw ng linggo, kaya naman the following day ay kailangan ibigay ng amo ang extra holiday na hindi dapat ito na itatapat sa linggo. Ang pang-anim ay April 6, ito ay ang Easter Monday. Ito po yung bagong naidagdag ngayong 2026. At magkasunod ang ating holiday April 5 at April 6. Pero tandaan na ang April 5 ay Sunday. At Lunes naman ang April 6 na Easter Monday. So at total, ang ating magiging holiday ay 3. Ang pang-7 ay ang Labor Day sa May 1. Ang pang-8 ay ang birthday ni Buddha sa May 24. So mayroon po tayong 2 statutory holidays ngayong May. Iyon ang May 1 at May 24. Ang pang-9 ay ang Qianlong Festival sa June 19. Or tinatawag itong Dragon Boat Festival. Tuwing Dragon Boat Festival, nagtitipon-tipon ang mga tao para ipagdiwang ang karangalan ng isang Chinese poet na si Qiu Yuan at sa kanyang mga ipinamana. At kaya naman tuwing Dragon Boat Festival, sinasabing maswerte ang pagkain ng rice dumplings. Ito ay malagkit na kakanin na binalot ito ng dahon na naguhugis ng barko. Ang Qianlong Festival ay may iba't ibang Dragon Boat races sa iba't ibang dako ng Hong Kong. Kasali dyan ang Filipino syempre. Ang pang-10 ay ang Hong Kong SAR Establishment Day sa July 1. Dahil ang Hong Kong noon ay pinamamahalaan ng British colony ng bansang UK, ito na ang araw na ang UK ay pinasa na ang bansang Hong Kong sa bansang China. Ang pang-11 ay ang Chinese Mid-Autumn Festival sa September 26. Tinatawag din itong Mooncake Festival. Sa festival na ito ay maraming makikitang mga naggagandahan at nagniningningang mga lanterns. At ang pinakamalaking display ay makikita sa Causeway Bay. Ang pang-12 ay ang National Day sa October 1, ang araw ng paggunita ng Republic of China.
At tuwing national holiday ay makikita at mapapanood ang malaking drone display or fireworks display na mapapanood sa Victoria Harbor. Ang pang-13 ay ang Chungming Festival sa October 18. Tinatawag din itong Double Night Festival at hawig nito or katulad nito ang Qingming Festival. Umaakyat ang mga tao sa bundok or sa mga puntod ng kanilang namatayang mga relatives para linisin ang kanilang puntod, mag-alay ng incense at pagkain, magdasal para sa mga namatay na mga kamag-anak. Ang pang-14 ay ang Chinese Winter Solstice Day sa December 22 or December 25. Ito ay ang Christmas Day. Dalawang holiday ito guys, pero pipili lamang ang inyong employer kung anong araw ang inyong pwedeng i-holiday, whether December 22 o kaya naman ay December 25. At ang panghuli o pang-15 holiday na pwede nating i-holiday sa statutory holiday ay ang December 26. Ito ang araw pagkatapos ng Pasko or tinatawag nilang Boxing Day. At liliwanagin ko lang guys ha, hindi ito araw ng boksingero na si Pacman. Ito ay araw ng Boxing Day na kung saan pagbibigay ng mga regalo pagkatapos ng pagdiriwang sa araw ng Pasko. Guys, so yun po yung mga 50 statutory holidays na sana'y huwag nating kakalimutan dahil napaka-importante ito guys. Sana ay lahat tayo ay mag-enjoy sa mga statutory holidays na mayroon po tayo. Yun lang guys ha, dapat tandaan nyo yun. Huwag kakalimutan at ipaparemind ninyo sa inyong mga employer kung nakalimutan ito. Okay guys, sana ay nakatulong ang video na ito. Huwag kalimutan i-hit like the button, comment kayo at share ang video na ito para malaman din ng mga kapwa nating mga kunyang dito sa Hong Kong kung ano-ano yung mga stat natin na dapat nating ilabas. Okay guys, ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong. Bye!